Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Meron ba kayong unpaid months sa SSS contributions? For today's video, I'm gonna show you kung paano mag-generate ng contribution PRN para sa late months. At ito po ay for employer's guide. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Pumunta sa SSS website. Ang gagawin ko ngayon, Beb, ay for employer's guide. Just click employer and enter your credentials login. Take note lang po, ang may mga access lang po ng employer's account ay authorized representative. Then, click sign in. Para sa mga naka-enable ang TOTP, ilagay lang po ninyo ang 6-digit TOTP na makikita sa Authenticator app nyo. Para naman po sa mga hindi naka-enable ang TOTP, madadirect na po kayo sa dashboard ng Employers My.SSS account gaya nito. Dito sa homepage, proceed po tayo sa Payment Reference Number and click this. Then, select Contributions. Now, proceed po tayo sa Non-Current Applicable Month PRN Online Facility. And select View Past Unpaid PRNs. Now, dito po makikita yung mga generated ECCL or Electronic Contributions Collection List na hindi pa bayad. Kung sakaling may mali na na-generate sa ECCL nyo para sa applicable month na ito, i-click nyo lang po itong cancel para makakapag-prepare ulit kayo ng bagong ECCL. If ever naman na okay na yung ECCL, click download para may copy kayo for filing at ito po yung PRN na gagamitin nyo for payment. But for now, magkikreate ako ng bagong ECCL. I-click lang po itong Create ECCL for Past Applicable Months. Then, ilagay yung applicable month and year na gusto nyong bayaran. For example, February 2024, and click Submit. As you can see here, dito makikita yung specific applicable months na i-update natin. At ito naman po yung lahat ng list ng employee na currently employed para sa applicable month na ito. Kung mapapansin nyo, ang lahat ng employees ay nasa 1,000 plus. At super hassle kung mano-mano ang pagsiselect natin ng names, lalo na kung hindi naman lahat ng nasa list ang ipaghuhulog. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-encode kapag selected employee lang yung i-generate kong PRN or ECCL. Instead na dito ko hahanapin yung name ng employee, pwede kayong mag-search ng last name or SSS number. For example, I'm looking for allow and click search. Then, mafi-filter ng system kung sino ang may mga last name na allow. Gaya nito. All you have to do is double check the name, SSS number, para masiguro kung para sa kanya ba dapat ang i-input nating monthly compensation. Next, input the monthly compensation. Kung same amount lang, click view all. Let's say tapos na kayong mag-encode. Para makagawa ng ECCL, i-click lang po ang Create Partial List. Beb, inform ko lang kayo na hindi po lahat ng nasa original list ang gagawan ko ng partial collection list. Dahil more than 1,000 employees po ito at pili lang ang ipagbabayad para sa February 2024. So ito yung mga naiwanan na hindi daw nabayaran. Ang ginagawa ko para madaling mag-search ng name, mag-click lang po ng isang name dito sa original list. Then, type the last name like allow. Then, lalabas na yung suggested name. At kung sa tingin nyo ito yung full name ng employee, i-click itong single arrow para ma-forward dito sa partial collection list. At this moment, ifo-forward ko lang muna yung mga employee na ipagbabayad ng contributions. Once na okay na lahat ng names dito para sa collection list, i-click lang po ang I am done preparing my partial list. And click Prepare Partial List. Then, may magpa-pop up na prompt message for applicable month confirmation. Kung tama naman, click OK.
Next, dito naman makikita yung ginawang ECCL or Electronic Contribution Collection List. Di ba February 2024 yung ginawa ko? Hanapin nyo lang sa applicable month at iselect ang pinakadulong applicable month for February 2024 dahil yun yung latest ECCL. Gaya nito, ito yung reference number, applicable month, number of details or employee na ipaghuhulog, at amount. Then, click lang po natin itong download para magkaroon tayo ng copy ng PRN. Another prompt message to select kung ano yung prefer mo na marireceive ang copy ng PRN. Pwedeng download, email, or both. For today's video, I prepare download and click this. Then, mapupunta po ito sa download folder nyo. Ito yung sample ng generated PRN once na download nyo na. Ganito yung first page. At sa second page naman makikita ang collection list ng employee na ipaghuhulog. So ganun lang kadali mag-generate ng PRN para sa mga unpaid late months. Before we end this video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-add ng employee if ever na hindi nyo ma-search ang name. Okay? Let's say dito pa rin tayo sa applicable month ng February 2024. I'm looking for Mr. Lubat. Then click search. Ayan, no record found. Pero try to search pa rin using SSS number para sure. So input the SSS number, no spaces and dash, then click search icon. No record found pa rin. Kapag hindi lumalabas ang name ng employee na hinahanap nyo, mag-a-add record lang po. Then click this. Now, ilagay ang SSS number and i-click ang tab or pwedeng i-click nyo itong monthly compensation. So, skip nyo na yung name dahil kapag tama ang SSS number na nilagay mo, magpa-pop up po yung kanyang full name gaya nito. Then, input the monthly compensation. Beb, para sa hiring date at job position, optional lang po ito. So, pwedeng lagyan nyo or hindi kung hindi nyo naman alam yung information. Kung okay naman po yung encoding mo, click Save Records. Then, try to search ulit either last name or SSS number. Ayan, added na siya sa February 2024 list. Next, ang editable na lang po dito ay ang monthly compensation at employment status. Another sample, isearch natin si Drio and click search. No record found. So, try ulit natin sa SSS number. Input the SSS number and click search. So, no record found pa rin. Now, i-click ang add record. Input the SSS number. Habang nag-aantay ng name, pwede nyo na ding i-encode ang monthly compensation at auto-fill in na sa system ang name ng member. Then, input the hiring date at job position kung available. Then, click Save Records. Next, double-check natin sa list kung masasearch na si Drio. Input the last name and click search. There you go, searchable na ang member. Sa una lang nakakalito pero kapag nasanay na kayo, easy peasy na lang po ito. So I think that's it for this video. I hope na nakatulong sa inyo and thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka sa mga video ko gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more.